Paul. Ang inyo Paul likod pa rin mga kapatid. Ang makikita yung pagmumukha dito sa harapan. Maring huwag tayong magsawa sa pagmumukha mga kapatid. Maring nakakasawa. Pero kung tayo nagsasawa, ipag-pray na lang natin. Baka sakaling gumanda-ganda ba? Ayan. Sino na-bless mga kapatid? Amen! Lahat tayo na-bless. Amen! Muli mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating lesson. Ano po yung lesson natin mga kapatid? Pinakita ka na. Worship and praise. Praise the Lord. Napakaganda ng ating pinag-aaralan mga kapatid. Amen. At hindi magpuporki yung mga tumatayo dito na nagsasalita sa harap niya mga kapatid, okay na yun. Mas maganda yung nag-aaral tayo sa ating sarili. Mas maganda, mas naiintindihan, mas mauunawaan natin. Hindi natin, mga kapatid, baka may iba sa inyo na mas magaling talaga magpaliwanag. May iba sa inyo na tinatawag talaga ng Panginoon bilang magturo talaga, bilang mga teacher. Sino gusto maging teacher o higit pa? Parang ayaw. Saka na lang muna. Ayaw natin. Mahihayin kayo? Sino mahihayin dito? Amen. Lahat tayo. Lahat tayo mga kapat mahihayin. Kahit ako, shy type talaga ako. Ayun na ayaw ko nagsasalita sa mga tao. Kaya madalas yung kinakausap ko, yung mga kambing doon sa likod namin. Praise the Lord mga kapatid. Muli, tayo manalangin at iniingin po si Sister Jen na manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Glorify your name sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na nandiyan ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Alam ko namin, Lord, na mga salita mo, Panginoon, ay para sa amin, Lord. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon. Salamat na patuloy na po nakagawin sa amin at binibigyan kami ng mga wisdom, O Lord Jesus. Gamitin mo ka, Panginoon, si Brother Rod, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala po kaming kakayahan na magsalita o ibahagi ang mga salita mo kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Gamitin mo pa siya, Panginoon, na may tapang at lakas sa pananalita mo, Panginoon, na may bahagi ang mga salita mo sa bawat isa sa amin, Lord. Focus mo ang aming mga minds, Panginoon, and hearts para sa iyong mga salita. Salamat, Lord. We praise you. We glorify your name, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ako na tayo mga kapatid. At muli, salamat sa Panginoon sa panibago at pagpapalang sa bagong kalakasan na binigay niya sa atin sa umagang ito. Amen? Amen. Sinong gutom? Sayang, hindi kayo nagpunta kahapon eh. Dito na kayo nakatingin ng spaghetti. Sarap pa naman ng spaghetti. Sino mahilig sa spaghetti dito? Amen. Lahat din tayo? Praise the Lord. Ang memory verse po natin mga kapatid is Hebrews 13:5. Nandito pa rin po tayo sa lesson mga kapatid. Lesson 11. Worship and praise. Yan. Ang memory verse natin, Hebrews 13:5. Basahin ko po rin mga kapatid, in Tagalog. Basahin nyo na po in English mga kapatid. Sinasabi dito, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Praise the Lord. Maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos. So sa paanong paraan? So, sa makatuwid baga ay ang bunga ay nabunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. So, ang pag-aaral natin ngayon, mga kapatid, is Thanksgiving. Yan. Thanksgiving. Ano po ang ating memory verse?
Hebrews 35. Praise the Lord. Sino may mga copy? Praise the Lord. Pwede man tayo humingi ng copy, mga kapatid. Kung kailangan natin mag-message kay Sister May. Salusun po natin. Amen? Sabi dito, mga kapatid, the word thanksgiving is not misspelled. Misspelled ang mga kapatid. Ang ating buong buhay ay dapat na isang pagpapahayag ng pasasalamat sa nag-iisang nagligtas sa atin. So, ang ating kaalaman sa Diyos at kung ano kanyang ginawa ang nagbibigay daan sa ating na mamuhay ng may patuloy na pasasalamat sa ating mga puso at sa ating mga labi. Dahil alam natin nagmamalasakit ang Panginoon sa atin araw-araw. Iniingatan tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng lakas. Diba? Kahit minsan, may nararamdaman tayo ng sakit, pero ang Panginoon, iniingatan tayo, nakakadala pa tayo ng gawain. Kahit masakit ang ulo natin, kahit nahihilo tayo, pero sa kabutihan ng Panginoon, nakaka-attend tayo. Kaya nga dapat ipaglaban din natin ang Panginoon sa ating sarili. Amen? Dahil nagmamalasakit talaga ang Panginoon sa atin, mga kapatid. So, how we express our gratitude, mga kapatid? O paano natin ipapakita ang ating pasasalamat sa Panginoon? Maaaring marami paraan, mga kapatid, to express o para ipakita ang ating pasasalamat sa Panginoon. Tama? So, pwede natin ipakita ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating pananalita. Sa araw-araw na panalangin. So, sa panalangin at sa fasting. Pwede rin yan, mga kapatid. So, reading the Bible. Sino nabasa ng Bible? Parang, narinig kang amen, pero narinig kang amen na medyo, sino nabasa ng Bible dito? Mamaya lang. Sino nagbabasa ng Bible? Bukas na. Sharing the Word of God at marami pang iba na pwede natin gawin para ipakita ang ating pasasalamat sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay yung ipamuhay natin ang pinapakita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating pamumuhay araw-araw. Kaya nga po nabanggit na ang buong buhay natin ay dapat isang pagpapahayag ng pasasalamat sa nag-iisang nagligtas sa atin, mga kapatid. Dapat ipinapamuhay natin. Amen? Kaya kapag ipinamuhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, iniingatan natin, pinapahalagaan natin sa ating mga puso. Sino tumitibok ang puso dito? Alam ko, nasasagutin. Lahat tumitibok ang puso. At kapag punong-puno ng pasasalamat ang ating mga puso, pati ang bibig natin, mga kapatid, punong-puno yan ang pasasalamat. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi, mga kapatid, for of the abundance of the heart, mouth speaketh. Kaya minsan, kapag malungkot ang isang tao, malungkot ang puso niya. Walang nagpapasaya. Come on. Kaya kapag punong-puno ng pasasalamat ang puso, ang binibigkas ng bibig, puro pasasalamat sa Diyos. Kahit may matinding problema, basta puso, tapat sa Diyos, pasasalamat pa rin yung binibigkas niya. Amen. Kaya minsan talaga sinasabihan tayo ng mga Kristiyano ko, ganito. Kasi ang dami natin problema, pero ang saya natin. Amen. Naririnig sa loob ng church, nagpupuri tayo. Sa umaga, pagdating mga tanghali, nag-iiyakan na. Kasi napakasaya ng presensya ng Panginoon. Right. Hallelujah. Tama? Amen. Kaya mga kapatid, masarap ipamuhay ang pasasalamat sa Panginoon. Napakasarap, mga kapatid. Gano'ng kasarap? Yun ang hindi ko may paliwanag. Right.
Walang salita, mga kapatid, na pwede nating sabihin kung paano kagaling ang Panginoon sa ating buhay. Amen? One Bible interpretation of the word praises is a thankful confession. Di ba may mga ano nga tayo dito, mga yung nagte-testimony, kinocompess nila yung kabutihan ng Panginoon. Kahit may mga pangit na nangyayari sa buhay natin, kahit hindi may maganda, pero mas marami pa rin mga kapatid yung kabutihan na pwede natin sabihin. Right. Minsan nasasabi lang natin na, parang wala yan. Kasi minsan ang focus natin mga kapatid, nandun sa problema. Tama. Wala doon sa Panginoon. Kaya minsan mas napapansin natin yung problema. Hindi yung kabutihan. Pero ang dami ng blessings ng Panginoon. Yung pagising natin sa umaga, minsan di natin na ipapasalamat siya, pero napakalaking blessings niya. Yung magising tayo sa umaga. Amen? Wala tayo dito, gusto magising ng umaga. Right. Amen. Testimony lang mga kapatid, pasensya kung magamit na. Nandun pa kami mga kapatid, si Sister Jimpoy, kalayo po kami niyan eh. Pag tuwing day off niya, kumukuha siya ng carlit. Kumbaga, inuupahan niya yung isang sasakyan, carlit. So dahil ang aga-aga niyang umalis, mahal at siningil sa kanya. Kasi, ang aga daw gumising, ng driver, dapat daw binabayaran yung gising niya. Ay, kakaiba to. Di, napayad na lang. Ayun mga kapatid, isang linggo lang. Isang linggo lang mga kapatid, yung driver hindi na nagising. Totoo. Wala siguro nagbayad sa gising. Hindi totoo mga kapatid. Isang linggo, hindi na nagising yung driver. Kasi gusto niya pati pag-gising bayad. Sa atin, libre. Kaya magpasalamat natin yung bawat umaga na nagigising tayo. Amen? Makikita natin mga kapatid na praise and thanksgiving are very intimately related. So magkaugnay ito mga kapatid. Sabi nga sa memory verse natin, Hebrews 35:15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa paano paraan? Sa makatuwid baga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So sino dito palagi mga kapatid? Yung nasaan ang binabanggit ng pangalan ng Panginoon? Amen. Pero huwag natin gamitin sa mga hindi magagandang bagay mga kapatid. Diba? Inutusan mo tayo, huwag natin gagamitin sa don't use the name of the Lord in vain. Amen? Kung gagamitin mo natin ang pangalan ng Panginoon, doon sa kabutihan. Amen? So, fruit of our lips means yung words na lumalabas sa ating bibig. O lahat dito, araw-araw nagsasalita. Sino dito hindi nagsasalita sa araw? Wala tayo nagsasalita. Nabanggit sa Hosea, mga kapatid, 14:2, sa gayoy aming ilalagak na parang toro ang handog ng aming mga labi. Sabi ni Hosea, sa gayoy aming ilalagak na parang toro ang handog ng aming mga labi. So sa Old Testament, mga kapatid, ang toro ay inaalay for purification. Tama, mga kapatid? Amen. Inaalay ang toro para sa purification offering. Ngayon, kaya dapat may kalinisan, mga kapatid, ang ating mga sinasabi na parang toro ang handog. Kasi kaya nga sa Old Testament, inahandog nila ang toro for purification. Sinabi ni Hosea, mga kapatid, sinasabi dito ni Hosea na ilalagak natin na parang toro ang handog ng ating mga labi. Dapat mayroong purification ng ating mga sinasabi. Amen. Dapat may kalinisan yan. Amen? Amen. Kaya ang sinasabi na thanksgiving at praise ay malapit na magkaugnay. Dapat nga palagi magkasama mga kapatid. Amen? So kaya dapat mga kapatid, ang ating mga sinasabi is like a praise to God. Para tayo naghahandog ng toro.
Hindi na tayo tulad ng dati, mga kapatid, na kung ano-ano sinasabi natin. Kaya nga sinabi ng Isaiah, maghahangad na parang toro. Purification. At tayo, may banal na espiritu. Pero minsan, nakakarinig pa rin tayo ng kasiraan. Nakakarinig pa rin tayo ng hindi magandang salita. Sa halip na magtulungan, magbabagsakan, sa halip na ipag-pray, sa halip na mahalin. Dahil tayo mga kapatid, kung tinanggap natin Panginoon, yung creation na nga tayo eh. Amen. Kaya kapag tayo binabautismohan, lubog na lubog eh. Ibig sabihin, buong katawan natin dapat mabago. Amen. Kung new creation, dapat ang bibig natin nabago din. Right. Hallelujah. Ating pananalita dapat nabago din. Ating pananaw dapat nabago na rin. Ang ating mga paa dapat nabago na rin. Hindi in flesh, hindi in literal. Pero in spiritually. Kaya dapat mga kapatid, pag-isipan natin ang ating mga sinasabi bago natin sabihin sa ibang tao. Bali sa iba sa atin kasi joke lang yun. Eh sa ibang tao. Kasi maraming tao ang hindi natin alam, masyado parang sensitibo. Right. Kaya nga dapat yung ginagawa, kaya nga pag maganda ang pamumuhay natin, maayos eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat nasa kaayusan. Dapat yung labi natin dapat nasa kaayusan din. Di ba minsan pagka yung nagugulat tayo, ay! Si Sheila, ginulat ko nung nakaraan eh. Puti, Jesus na yung nabanggit niya. Papasok pa naman sa church, nasa church pa naman. Sabi ko, buti yung nabanggit mo, kung iba. Praise the Lord. Pero ngayon mga kapatid, iba na dahil we offer the sacrifice of praise through the fruit of our lips and giving thanks to God's name. Amen? Kaya nga tayo yung temple ng Panginoon. Sino temple ng Panginoon dito? Amen. Kaso kami natin kaso. Diba, nakaganyan, parang kaya pa. Taas nyo naman ganyan. Libre naman yung pagtaas. Lahat tayo temple of God. Kapag temple of God, mga kapatid, may kaayusan, wala. Amen. Meron. Itong church ka, ginagawa natin may kaayusan eh. Yung temple pa kaya, ibig sabihin, pag nandiyan tayo sa labas, nabubuhay tayo, is like a temple of God. Hindi tayo nabubuhay ng parang kanila. Kaya nga dapat, kaya nga sinabi ng Panginoon, we are the light of the world. Right. Pa tayo maghihila kung isa tayo sa nagpapunting sa kanila. Kaya nga pala sinarinig natin, punting-punti na ako sa'yo. Sino na nasabihan ng mga kapatid? Punting-punti na ako sa'yo. Ay tayo pa parang nagiging dahilan para mapunti ang ibang tao. Amen? Kaya dapat mga kapatid, nagsasali tayo ng kapuri-puri sa Diyos. Mas maganda yon. Hindi yung kung ano-anong next tayo mga kapatid. Notice that we are exhorted to offer up praises continually, mga kapatid. Kumbaga, tayo inihimok na patuloy na maghandog ng mga papuri. Kung ating buhay ay dapat na laging may papuri at pasasalamat. Sino yun ang peperi dito na laging binabanggit at pasasalamat sa Panginoon? Amen. Di ba hindi nawawala? Kasi alam natin na kahit may problema, kahit bigat na tayo, galit na tayo. Panginoon, salamat. Right. Hallelujah. Kahit hindi natin nakakain, gusto natin pagkain, Panginoon, salamat. Kahit nakakaramdam tayo ng sakit, Panginoon, salamat. Amen. Kahit nagkukulang tayo, Panginoon, salamat. Bagamat nagkukulang tayo sa ating mga kagustuhan, pero yung pangangailangan natin palaging binibigay ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Nasa atin na lang mga kapatid, kung tayo talagang
malulungkot. Kaya minsan lungkot na lungkot tayo, parang hindi natin na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon. Di ba pag kinakamusta tayo, kamusta ka na? Ano sinasagot natin? Okay lang. Ayos lang. Tulad pa rin ng dati. Di ba parang walang sigla? Maganda pa rin. Maganda pa rin, pogi pa rin. Sa panlabas. Paano yung spiritualin natin? Amen. Maayos ba? Okay ba? Kaya mga kapatid, dapat pag sinasagot tayo, kamusta ka sa kabutihan ng Panginoon? Maayos na maayos. Praise the Lord. Kamusta ka sa kabutihan ng Panginoon? Kahit nagkukulang, mapalad pa rin tayo. Amen? The Old Testament priesthood had offer up animal sacrifices continually. So, kailangan nila yung mga kapatid na mag-offer para magkaroon sila ng maayos na pamumuhay at ginagawa nila ang mga pag-aalay na inuutos sa kanila ng Diyos. Magkano ng kilo ng ngayon? Ng manok? 100. Alam na alam mo. Ako lang bumili. Magkano sis? 200. 200 yung manok. Imagine natin yung toro. Pagka-toro, magkano toro? Pagka-toro, magkano? Ay, hindi natin alam, di ba? Nag-offer sila ng toro, buo, yung walang kapintasan, yun ang ginagawa nila para maging maayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Nag-o-offer para patatagin ang communion ng kapayapaan sa Diyos through sacrifice and prayer, mga kapatid, para patawarin sila. Magkaroon ng pag-asa, ng lakas, at maging malinis sila sa harap ng Diyos. Imagine, mga kapatid, kung tayo hanggang ngayon nagsasacrifice pa rin ng mga toro. Ay, wala na, mga kapatid. Mahirap yung mga kapatid. Kaya napakaraming offering ang ginagawa nila, mga kapatid, para mapaayos ang relasyon nila sa Diyos. Di ba? May burnt offering, may sin offering, ano pa? May mga gift offering, di ba? May grain offering, napakarami ng offering. Offer sila ng offer, mga kapatid. Yung ginagawa nila. Pero tayo, mga kapatid, bilang royal priesthood ng New Testament, ay patuloy na maghahandog ng mga spiritual sacrifices, mga kapatid, of praise to Him. Kaya, mga kapatid, sinasabi sa verse 2:9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Ganda nun ah. Tinatawag tayong hari. Isang hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Individual na yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin na yan. So, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-ilalas na kaliwanagan. Take note, mga kapatid. Niyang tumawag sa inyo sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-ilalas na kaliwanagan. Sino dito yung naligtas dahil sa kanyang sarili? Wala, mga kapatid. Wala tayong magagawa. At napakalaking blessings yun, mga kapatid, para ipagpasalamat natin sa Diyos. Kumbaga, contestant na tayo doon sa ilalim ng lupa. Pero ang Diyos, mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakataon para makasama niya habang buhay. Di ba tayo ipagpasalamat doon? Napakaraming dahilan para ipagpasalamat, mga kapatid. Napakaraming dahilan na ginagawa ng Diyos para ipagpasalamat natin. Kaya yung pamumuhay natin, mga kapatid, dapat punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Amen.
Kita-kita ko ng mga kapatid na talaga ko yung nagpapasalamat. Kasi lakas ng palakpak nyo! Sa sobrang saya natin, sa sobrang pasasalamat natin sa Panginoon, nangihina na tayo bumalik pa. Salamat sa Panginoon. Kaya pala yung mga nangangaral dito mga kapatid madalas, halos puputok na yung litid sa leeg eh. Pumalakpak lang tayo. Napakaya ito mga kapatid. Diba? Share tayo ng share. Para maramdaman nyo yung presensya ng Panginoon. Pero yung mga nangangaral dito mga kapatid, hindi kami magiging dahilan para maramdaman nyo yung presensya ng Panginoon. Amen. Kahit gusto namin kayo magkaroon ng revival sa sarili nyo. Kahit gusto namin ipuhin kayo ng banal na Espiritu, nasa inyo pa rin yan mga kapatid. Amen. Kasi minsan nga naiisip natin na dito tayo sa loob, nasa labas naman ang isip natin. Come on. Same thing sa pamumuhay sa labas mga kapatid. Diba? Pagdating yung sa Sunday, simba tayo, then Lunes, gigising tayo, tapos ang isip natin, same thing lang. Magtatrabaho, mag-aaral, gigising, kakain, uuwi, papasok, tatrabaho, kakain, gigising, ganun lang ang ginagawa natin. Ganun ang ating naiisip. Kaya minsan na nararamdaman natin, boring sa buhay. Kasi yung salita ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, hindi na natin nadadala sa pamumuhay natin. Kumbaga, nai-set aside na natin pagdating sa labas ng church. Ang tunay na ministry, mga kapatid, nasa labas ng church. Right. Kasi nandyan lahat ng pagsubok. Kaya nga yung lahat ng ating mga naririnig, mga kapatid, dapat talaga yan pinapamuhay. Amen? Amen? Amen. Pag di natin alaman na mabuti ang Panginoon, ayun, di ba, pray tayo ng pray. God is good. Lalo na pag sinagot yung ating prayer, sino yung marami na sinagot ang prayer dito? Amen. Lahat tayo. Mabuti ang Panginoon dahil nagre-respond siya sa ating prayer. Tama? Amen. Paano kung hindi mag-respond ng Panginoon? Masasabi ba natin mabuti ang Panginoon? Paano kung 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, hindi mag-respond ang Panginoon sa atin? Wag naman sana, bro. Hindi natin alam, mga kapatid. Kahit ang mga great prophet, mga kapatid, ilang taon ang hinintay nila. Kaya mga kapatid, punuin natin pasasalamat ang ating buhay. Amen. Huwag natin iset aside yung salita ng Panginoon. Kasi pag may problema tayo, iset aside natin yan. Ito pa mga kapatid. Alam natin yung salita ng Panginoon. Madalas na natin naririnig. Pag may problema tayo, God is good, okay lang yan. Pero mga kapatid, ang ano kasi, nasasabi lang natin God is good. Pero yung pananampalataya, wala na to sa God is good. Nasa ibang dimension yung ating pananampalataya. Make sense mga kapatid? Kung baga kung magsasabi tayo ng God is good, dapat may pananampalataya. Amen. Amen? Kaya pamumuhay natin mga kapatid, hindi masaya minsan. Sino nakakaramdam ng boring dito? Sino nakakaramdam ng lungkot? Wala tayo nakakaramdam ng lungkot, wala tayo nagugutom. Amen. Pero kung iisipin talaga natin mga kapatid, yung ginagawa ng Diyos, ay yung one word pa lang ng salita niya, enough na yun para magpasalamat sa isang araw. Di ba sinasabi, in everything, give thanks. So yun, in everything, ay kasama na yung problema dyan. Right. In everything eh. Huwag tayo magpasalamat sa problema, magpasalamat tayo dahil may Diyos. Right. Hallelujah. Kasi ayaw natin problema. Pero ang pananampalataya, kinokontrol yung problema.
Ang nangyayari, yung problema kumokontrol sa pananampalataya. Kaya yung pamumuhay natin, punong-puno ng problema. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, yung pasasalamat, yung papuri, pamuhay natin. Kasi pag pinapamuhay natin yan, mga kapatid, ang ganda ng takbo ng buhay natin. Pati ang ibang tao, mabibilis sa atin. Right. Amen? Ipamuhay natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay dapat magpahayag ng patuloy ng pag-agos, ng papuri at pasasalamat. Ano man ang mga nangyayari, kung minsan ay may mga sitwasyon o pangyayari na hindi ka nais-nais na maaaring tumukso sa atin, na alam natin hindi tayo, mga kapatid, makakaranas ng paghihirap. Sino gusto maghirap? Wala. Tama? Pero sinasabi sa Bible, makakaranas tayo ng paghihirap ng kaunting panahon. At ang kaunting panahon, kaya lang, gano'n yung katagal yung kaunting panahon. Ang tao pa naman mainipin. Panginoon, bigyan mo ako ng patience. Ngayon din. Walang patience. Kaya ang ganda ng mga sinasabi ng mga teacher natin, ng mga pastor natin, mga nangangarap, mga kapatid. Ang galing nating mangarap sa ibang tao. Ang galing nating paliwanag sa ibang tao sa sarili natin, hindi natin mapaliwanagan. Di ba? Sis, okay yan. Basta ipamuhay mo lang yung Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Mabuti ang Panginoon. O ngayon, tayo na yung namumurdema. Iyak tayo. Panginoon! Kaya mga kapatid, pag nakakaroon tayo ng mga problema sa buhay, kumbaga problema mga kapatid, nandiyan lang yan pag kailangan mo. O pagka di mo nga kailangan, nandiyan pa rin. Tama? Kaya kung tayo nakakaranas mga kapatid ng mga hindi magagandang bagay, ng mga sitwasyon na hindi natin gusto mga kapatid, ipaalala natin sa ating sarili mga kapatid na ang karunungan ng Diyos sa pag-alam kung anong pinakamabuti para sa atin at ang kanyang pangako mga kapatid ay ito. Sabi dito mga kapatid, Romans 8:28, ano sinasabi doon? In all things, work together for good. Take note yung mga kapatid In all things, work together for good. Para kanino? To them that love God. Amen. Doon sa mga nagmamahal sa Diyos, who are called according to His purpose. So, pansinin natin mga kapatid, hindi sinabi ng Scripture na lahat ng bagay ay mabuti. Nananotice natin yung mga kapatid. Amen. Na hindi lahat ng bagay mabuti. So, sinasabi dito mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan. Right. Hallelujah. Nagtutulungan para sa kabutihan. Amen? So madali magpasalamat mga kapatid kapag ang lahat ay nangyayari sa atin, ngunit kapag dumating ang problema, masusunod pa rin ba natin mga kapatid ang mga nakasulat sa Scripture. Yun yung sinasabi natin mga kapatid. Ang dali magpasalamat kapag ang lahat ng ating pinagpipray ay palaging natutupad. Right. Napakabuti talaga ng Panginoon. Malayo pa lang sa church, ngiting-ngiti na yan. Kita mo talaga yung presensya dun. Talagang ngiti. God bless you, sister. Abot hanggang batok ang ngiti Pero pag dumadaan sa matitid problema, malayo pa lang, nakatungo na yan. Pag malapit sa'yo, iba ang presensya. Parang nimbus. Ano yung parang nimbus? Tama kayo siya. Nimbus. Yung madilim na ulap. Di ba? May nimbus. Ha? Nimbus, Columbus. Sirup. Sirus. Kapag sirup. Di ba yung ulap na madilim, na paulan, nimbus,
Basta yun, basta paulan. Paulan yun. Di ba parang ganun tayo minsan? So sobrang bigat ng nararamdaman natin, gusto natin umiyak. Kasi bigat na tayo. Kasi ang pinupuno natin sa ating mga puso, mga kapatid, yung mga dinadala nating hinanakit. Ilan ko natin yan. Paano natin i-let go? Pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya pasasalamat sa Panginoon, mamuhay tayo ng may pasasalamat. Amen. Kaya minsan bigat na bigat ang ating kami na pumalakpak eh. Parang nibos, parang ulam. Minsan yung problema natin parang nasa kamay eh. Ang bigat. Kaya pag kaya nagpupuri, pag sinabi dito, magpuri tayo! Sigaw tayo sa Panginoon! Come on! Eh, si Pastor. So, puputok na ang litid. Hindi porke na may isang pumalakpak, papalakpak na rin. Pumalakpak tayo dahil nararamdaman natin ang Hallelujah! Huwag natin gagayahin yung katabi natin na pag pumalakpalakpak, pag sumigaw ng hallelujah, hallelujah din tayo. May sarili tayong banal na espiritu. Right! Hallelujah! Jesus! Yung banal na espiritu nila, sa kanila yun. Meron din tayo. Amen! Hindi nauubos ang banal na espiritu. Tapos may hinggi tayo sa pagpapala ng iba. Bakit sila pinagpapala? Tayo pinagpapala. Kapala. Yung iba pinagpapala, yung iba pinagpapala. Yung pinagpapala. Okay pa. Kaya pagka tayo may pasasalamat, Thanksgiving, pag punong-puno tayong pasasalamat, yung ating pamumuhay, hindi tayo maiingit eh. Kasi alam natin yung Diyos nila, Diyos din natin. Kaya minsan pag masaya, okay lang yan, sis. Nakita lang masaya na rin ako. Kunwari pa. Di man totoo. Di man totoo na. Brother, sister, kapag masaya na rin ako. It's a prank. Hindi totoo yan. Pero sa isip natin, Panginoon, buti pa sila. Di ba? Nawawala yung pasasalamat natin sa Panginoon dahil sa inggit. Dahil minsan sa ibang tao. Yung sarili tayo pamumuhay, mga kapatid. Mahal naman tayo ng Diyos. Sino dito nararamdaman ng pagmamahal ng Diyos? First Thessalonians 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ephesians 5:18 and 20, be filled with the Spirit. Be filled, mga kapatid. 20, giving thanks always for all things. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng bagay. Sapagkat ang ginagawa ng Panginoon ng mga bagay sa ating buhay ay higit na higit pa kaysa sa ating iniisip. Amen? Kaya in everything, for all things, mga kapatid. So, paano dito magiging posible sa tao? Posible sa tao to. Pero sa Diyos, mga kapatid, imposible ang lahat ng bagay.
Kaya ang sinasabi sa Mark 11:24, mga kapatid, whatever you ask for in prayer, believe that you will receive it and you will have it. Maniwala ka na tinanggap mo na. Maniwala ka, tinanggap mo na. Ang ganda, mga kapatid. Whatever you ask in prayer, maniwala lang. Yun lang, maniwala lang, mga kapatid, na ito yung ating tinanggap na. Pero minsan na nangyayari, mga kapatid, Panginoon, salamat, tapos ang prayer. So, paano kaya ng Panginoon? Mangyari kaya to? Parang hindi na kami bibigyan ng motor, Parang kaya mo, Panginoon. Hallelujah. Ang dami namin pinuntahan shop. Ang Panginoon pa nga, parang ayaw, Maiinis na ako, Wala na yung patience ko. Kahit wala naman talaga. Kunwari may patience. Kunwari may patience kahit wala. Panginoon, parang ayaw mo talaga. Naglilikod naman kami, Hindi pwede ito. Pinapangalahan natin ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, nakikita mo yung mabuti sa sarili mong mata. Pero yung kapamakan, hindi mo nakikita ng Diyos. At doon tayo, mga kapatid. Come on, come on. Praise the Lord. Praise God. Minsan ng mga kapatid, ito talaga minsan ang mata ko, sinisipon. Yung nakikita natin, kabutihan lang natin. Tama. Pero hindi natin nakikita kung ipapahamak natin. Right. At yun ang nakikita ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Doon tayo iiwas ng Panginoon. Kaya minsan nagtatapo tayo sa Diyos. Minsan nagagalit tayo sa Diyos. Ginagawa lang ng Diyos ang kabutihan sa buhay natin. Praise God. Wala pa natin Panginoon. Ang ating pangunawa ay nagdudulot sa atin ng mga problema kapag sinusubukan natin alamin kung bakit pinaitulot ng Diyos ang mga bagay. Minsan, pag may mga problema natin, iniisip natin yan, bakit pinaitulot ng Panginoon. Bakit, Panginoon, may problema akong ganito? Bakit, Panginoon, ito yung nararanasan ko? Pero mga kapatid, ang nangyayari sa ating buhay, pag mas ginagawa natin komplikado. Kasi minsan sasabihin natin, ito yung tama. Ito yung tama sa problema ko. Susolusyonan natin, mga kapatid, sa sarili nating pangunawa. Susolusyonan natin sa sarili nating kaalaman. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, lalo nagiging worse ang ating mga problema. Pero mga kapatid, ang mahihirap na sitwasyon ay lalo magiging komplikado kung tayo ang gagawa ng paraan para masolve ang problema. Sabi nga sa Panginoon, for without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Paano pa kung tayo mismo ang gagawa para masolve ang ating mga problema? Mga kapatid, napakarami tumasayo dito ng mga testimony na napakabuti ng Panginoon. Gaano natin madalas, mga kapatid, na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon. Kung na-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon, makikita yan sa ating pamumuhay. Amen. Praise God. Kung na-appreciate natin, mga kapatid, ang mga ginagawa ng Diyos, kahit sa hirap man niya, sa ginhawa man niya, mga kapatid, nakikita yan sa ating pamumuhay. Amen. Amen. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, maaaring kung questionin talaga natin ang Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin.
Yes, nandiyan ang paghihirap na nararanasan natin. Nandiyan yung tayo susuko sa problema. Nandiyan mga kapatid na tayo makakarinig ng mga hindi magagandang bagay sa ibang tao. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay kumikilos na hindi natin nalalaman. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin nalalaman, itinataas na pala tayo ng Diyos. Kailangan ng tunay na pananampalataya sa Diyos upang tanggapin ang kanyang plano para sa ating buhay. So, gayon pa man, kapag taos-puso tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa isang sitwasyon, sa paniniwalang alam niya kung ano ang pinakamainam at kanyang gawin para sa ating mga kapatid na kapakinabangan, at dahil sa pananampalataya, ay pupurihin natin ang Panginoon. Ganon pa man, kung gaano man kasama dumating sa atin, mga kapatid, tanggap po natin. Kung bakit natin kailangan ng faith, mga kapatid, para ma-accept natin yung plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon ay isang sitwasyon na ayaw nating maranasan. Tama? Maraming sitwasyon na ayaw nating maranasan. Right. Tulad ni Job. Ang sitwasyon ni Job, mga kapatid, ayaw natin maranasan. Tama? Pero kung may pananampalataya tayo, mga kapatid, si Job napagtagumpayan, mapapagtagumpayan din natin. Amen. Napapangunahan lang tayo ng takot. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, I will not give you a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ecclesiastes 1:5, mga kapatid, siya sabi dito, kung paano hindi mo nalalaman ang daan ng hangin, o kung paano man lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon din hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Kaya kailangan natin ang faith, mga kapatid, hindi na para maintindihan ang plano ng Panginoon, kundi magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi dumadaan sa mga shortcut. Right. Dadalhin tayo ng pananampalataya, mga kapatid, sa sitwasyon na ikalalago natin. Amen. Hindi marunong mag-shortcut ang pananampalataya. Kaya yung tatlong Hebrews, mga kapatid. Sino yung tatlong Hebrews ng mga kapatid? Kasi pala. Malalakas yung mga yan. Nagbuhat ang tubig yan eh. Yung tatlong Hebrews, mga kapatid, dinala sa apoy. Ayaw natin maranasan ang sitwasyon na yun. Pero dahil may pananampalataya sila, ni isang buhok walang nasunod sa kanila. Amen. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, dinadala kung saan tayo lalago. Hindi tayo bibihin ng pananampalataya. Correct. Kaya kasi nasabi, dapat tayo lumalago habang tayo nagtatagal. Amen. Hindi tayo mananatiling baby sa pananampalataya. Yes. Nagmamature dapat, mga kapatid, habang tumatagal. Dahil ang pananampalataya, nagpapalakas, mga kapatid, sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Amen. Amen? Amen. Kaya ang Panginoon ay kumikilos habang ginagawa natin ang ating mga ministry sa Kanya. Kaya minsan kapag ramdam natin ang pananampalataya natin, nahuhubog na, para ramdam natin yung pananampalataya natin, ang ganda, doon tayo makakaranas ng matinding problema eh. Tama. Kasi kung ang pananampalataya natin, level 1, yung mga sitwasyon natin, level 1 lang din. Correct. Pero kung ang pananampalataya natin, level 100 na, yung sitwasyon, ganun na din. Amen. Kasi ina-apply Tama. yung pananampalataya. Amen? Amen. Ay, parang ayaw ko na lumaki yung pananampalataya ko. Para hindi lumaki yung aking problema. Okay na ako dito. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin masyado mararamdaman ang kabutihan ng Panginoon. Kaya kung sa maliit na bagay, hindi tayo marunong magpasalamat, paano pa kaya sa malaking bagay? Kaya masabi ng Panginoon, paano tayo pagkakatiwala sa maliit na bagay kung sa malaking bagay? Di paano tayo pagkakatiwala sa malaking bagay
kung sa maliit na bagay, Hindi ka makapagpasalamat. hindi natin tayo makapagpasalamat. Hindi tayo Pagkakagawa. mapapagkatiwalaan ng salamat. Amen? Kaya yung pananampalataya, mga kapatid, inaalagaan po yan Yes. sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ipapamuhay natin, mga kapatid. Amen? Pati sa pagtugon ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin alam kung paano tutugon ng Panginoon. Sino yung nagugulat dito? Bigla na may blessings na dumarating. Amen. Di ba hindi natin naasahan, bigla na lang may blessings? Wala naman tayong ginagawa, pero may blessings. Right. Amen. Nagpuri lang tayo kanina. Pagdating ng hapon, ang laki ng blessings natin. Praise the Lord. Ang sabi ko lang ako ng pagpupuri. May blessings na. Kasi hindi natin alam kung paano gumagawa ang Panginoon. Amen. Come on. Jeremiah 33. Sinasabi ng mga kapatid. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. Magpapakita ng dakilang bagay, mga kapatid. At may hirap na hindi mo na nalalaman. That's right. Hindi natin nalalaman. Paano ipapakita ng Panginoon yun? Hindi nga natin nalalaman. Kasi in secret, ang Panginoon gumagawa. Right. Right. Amen. What goes around, comes around. Pag tayo mag-focus, mga kapatid, sa kung ano yung nararanasan natin, mamuhay tayo spiritually. Amen. Come on. Ipamuhay natin na kasama ang banal na Espiritu. Ipakita natin, mga kapatid, na tayo iba. Na iba ang ating pamumuhay. Dahil bilang may banal na Espiritu, mga kapatid, dapat naiiba tayo. Amen. Dapat yung ating mga, di ba sinabi nila, ang isang kamatis sa bulok, pag sinama mo, matubulok lahat. Dapat kahit samahan tayo ng bulok na kamatis, hindi tayo mabubulok. Amen. Praise God. Amen? Dapat palagi tayong fresh. Dahil kilala natin ang Diyos natin. Amen. At yun ang maganda. Kung kilala talaga natin ang Diyos natin, sino dito tunay na kilala talaga ang Diyos? Amen. Lord. Kaya hindi natin alam kung paano kumikilos ang Diyos. Kaya sabi dito, kailangan natin ng tunay na pananampalataya. Praise God. Tunay. Pag sinabi tunay, 100%. Kahit anong mangyari, still we look forward to God. Praise the Lord. Kahit anong nararanasan natin, still there is God. Kahit anong hirap, still we have a God. Sino dito ang may idea kung gaano kalaki ang Diyos? Oh, praise God. Kasi minsan sinasabi natin, God is so big. Gaano kalaki, mga kapatid? Sipin natin, heaven is my throne, And the earth is my footstool. and the earth is my footstool. Tungtungan ng kanyang paa. Gaano kalaki ang earth? Yes, hallelujah. Gaano kalaki ang earth? Tungtungan lang ng Panginoon ng kanyang paa ang earth. Gaano kalaki ang Diyos ngayon? Ngayon, gaano kalaki yung ating mga problema? Mga problema natin ganyang kalaki. Ang Diyos, hindi masukat ang laki. Right. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ipananampalataya tayo, kasi hindi ng mustasa. Hindi ka ng mustasa, mga kapatid eh. Yung, ang liit lang. Mas malaki pa yung mata ko. Ang liit na talaga, mga kapatid. Ibig sabihin, yung ganun kaliit, malaki yung magagawa. Amen. Hallelujah. Yung ganun kaliit, malaki magagawa ng pananampalataya. Eh, yung Diyos pa kaya na gumawa ng pananampalataya. Kaya makikita sa ating pamumuhay, mga kapatid, kung gaano natin pinapahalaga, kung gaano tayo nagpapasalamat sa bawat kabutihan ng Panginoon. Makikita sa buhay natin yan.
That's mga kapatid. Yung sino kilala si Jehoshaphat? Ang kwento ni Jehoshaphat, mga kapatid, ay nabibigay sa atin ng mga halimbawa kung paano gumagawa ang Diyos habang pinupuri natin siya. Ibig sabihin, habang nagpupuri, kumikilos ang Diyos. Tama? So, ito yung mga kapatid, sa 2 Chronicles 20, isang araw nagising si Hari Jehoshaphat, mga kapatid, at nakita ang Juda na napapaligiran ng malalakas ng mga kaaway. So sa kawalan pag-asa ni Jehoshaphat, mga kapatid, nag-pray siya. So sabi niya, wala kaming lakas maliban sa malaking pangkat na ito na dumarating laban sa amin. So, hindi namin alam kung paano gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Praise God. Nakuha natin, mga kapatid, marami silang kaaway, tatlong pangkat, napakarami nun. Mamaya, mga kapatid. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, hindi siya tumingin sa problema. Di tumingin si Jehoshaphat kung gaano kalaki yung problema. Kung gaano kalaki yung problema niya, kung yung wala siyang magawa, dahil tumingin na lang siya sa Diyos. Dahil wala siyang magawa, tumingin sa Diyos. Kahit alam niyang wala siyang magagawa, hindi niya matatalo, tumingin siya sa Diyos. Yun, mga kapatid. Pati bibilisan ko lang, mga kapatid. Tulad ni Jehoshaphat, mga kapatid, do not be preoccupied with threats of evil and adversities. Kumbaga, huwag natin masyadong iisipin o huwag tayong magiging abala sa mga kahirapan na nararanasan natin. Tumingin tayo sa Diyos. Amen. Hindi sa problema. Kahit gaano kalaki ang problema yan, sa Diyos tayo tumingin. Alamin natin, mga kapatid, na ang Diyos ay kontrolado ang bawat sitwasyon. Right. Hi-control, mga kapatid. Amen? At siya ay magsasalita sa atin gaya ng ginawa niya kay Jehoshaphat na sinasabi, huwag kang matakot o lumaypay sa malaking karamihan ito, sapagkat ang laban ay hindi sa iyo. Yes, amen. Hindi mo laban yan. Yan sakit, yung problema, hindi mo laban yan, kundi sa Diyos. Ano kailangan natin? Kailangan natin, mga kapatid. Sabi dito, kundi sa Diyos, tumayo ka at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon na kasama mo. Praise God. Lahat ng problema, magliligtas tayo ng Panginoon. Lahat ng problema, mga kapatid, madali lang sa Diyos yan. Dahil kontrol nga eh. Kung hindi natin kontrol ang lahat ng bagay, ang Diyos kontrol. Kaya si Jehoshaphat tumingin sa Diyos kasi alam niya kontrol ang lahat. Yes. Ibinigay niya sa Diyos ang lahat. Same thing, mga kapatid, kung alam natin wala tayong magagawa, kung alam natin na hindi natin kontrolin ang sitwasyon, tumingin tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Verse 21, mga kapatid. Pasensya na po, mga kapatid. Bilisan ko na. Umawit sa Panginoon at puri siya sa kanilang mga banal na suotan habang sila ay lumalabas sa unahan ng hukbo na nagsasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang gawa at kagandahan loob ay magpakailanman. Verse 22, at ang sila ay magsimulang umawit at magpuri, ang Panginoon ay nagpadala ng pananambang laban sa mga tao ng Amon, Moab, at Seir. At nangyari, mga kapatid, Pastor, 1 minute na lang po. At nangyari, mga kapatid, church at mga kapatid, yung tatlong hukbo na sumugod sa kanila, sa Juda at sa Jerusalem, nag-away-away sila. Sila mismo nagpatayan. Pinahintulot ng Panginoon. Ngayon, ang pagdating ni Jehoshaphat, anong dinatnan nila? Dinatnan nila, patay lahat. Walang misa kahit buhay. Dahil sinabi, pinangako ng Panginoon, na hindi laban to ni Jehoshaphat, kundi laban to ng Diyos. Kapatid, yung mararanasan natin, hindi natin laban yan. Laban ng Diyos natin yan. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Exodus 14:14. Ipaglalaban
tayo ng Diyos. Kasi gagawin natin, tatahimik lang tayo mga kapatid. Manahimik tayo, magtiwala. Kahit nalalaman tayo ng Diyos. Praise the Lord mga kapatid. Inabot na po tayo ng time. Tayo po ay